Isa ka rin ba sa apektado ngayon dahil sa NCAP na kung ang iyong motor or sasakyan ay nabili mo ng second hand at kinakailangan mo na ito ipa-transfer sa iyong pangalan at gusto mong malaman kung magkano ang iyong gastusin? Huwag kang mag-alala. Dahil sa video na to ay ipapakita ko sa inyo ang buong pag-process ng pag-transfer of ownership. Ito mga dapat mong gawin. Una, kung ang nabili mong motor or sasakyan ay may nakalagay sa CR na encumbered, ito ang mga steps na dapat mong gawin. Una, cancellation of chattel mortgage. Pangalawa, certified true copy sa LTO. Pangatlo, HPG clearance. Pang-apat, smoke emission at insurance. Panglima, pumunta sa pinakamalapit na LTO sa lugar mo para sa final process. At kung ang nabili mong motor or sasakyan ay hindi naman naka-encumbered, ay skip mo lang ang first step at gawin mo na ang step 2. So tara, samahan niyo ako sa buong video na to para i-process natin ang pag-transfer of ownership. Yes, so good morning. So for today's video ay alam nyo na yung trending ngayon na kailangan magpa-change owner ka na pag second hand mo nabili ang yung motor, which is apektado tayo kasi itong si Ninja ay second hand natin nabili from the first owner. So kailangan natin i-transfer ngayon bago mag-June. So dito tayo ngayon para mag-process ng papeles. So for this video, alam ko makakatulong sa inyo lalo na kung balak mo rin na ipa-transfer mo ang iyong motor sa inyong pangalan. So ito yung mga process guys. So panoorin yung video na to hanggang dulo, hanggat makuha natin yung ORCR nito na nakapangalan na sa atin. Papaserox tayo ng ating mga papeles. Kailangan natin pagpaserox kahit tiga-apat na copy. Okay, sunod natin paserox yung ORCR tsaka yung ID ng dating owner tsaka ID ko rin na original. Alright, tapos na tayo magpa-Xerox. And the next step na gagawin natin, since ito yung naka-encumbered pa, meaning hulugan to nakuha ng first owner, so kailangan natin pumunta ng Register of Deeds para ipatanggal itong encumbered bago tayo pumunta sa LTO NCR. So kailangan guys, dito kayo pupunta, titingnan nyo itong ibabaw na to kung saan nakarehistro itong inyong motor. So doon tayo pupunta para makakuha ng clearance bago tayo pumunta ng HPG. Okay, so bago kayo pumunta ng HPG, kailangan mo na ng clearance doon sa LTO kung saan nakarehistro yung CR ninyo. So kaso encumbered, pupunta muna tayo ng Register of Deeds. Alright, let's go. Tayo sa munisipyo ng Makati guys. First step ay pumunta ako dito sa Register of Deeds Makati at ang mga requirements na kailangan sa pag-cancellation of chattel mortgage ay yung Xerox ng original na CR at ang dokumento na galing sa bangko katulad ng hawak ko at kailangan nakanotaryo na rin. Kasama dapat ito sa papeles na hingiin mo sa dating owner na pinagbilan mo ng motor, katunayan na fully paid na ito sa bangko at mababasa mo rin kung saang Register of Deeds ka pupunta. Katulad nitong sa akin sa Makati, kaya sa Makati ako pumunta. Pagkatapos kong mag-submit ng dokumento ay nagbayad tayo ng 834 pesos. At June 13 ang nakaschedule para balikan natin ang dokumento. At May 29 pa lang ngayon, kaya ang tagal ng process. Bago natin makuha, halos 2 weeks. Huhay! Kaya maswerte ka kung ang CR ng iyong motor na nabili ay hindi naka-encumbered, pero diretso ka na sa step 2. Ang pagkuha ng certified true copy kung saang branch ang nakalagay dyan sa CR mo. Nandito na ako ngayon sa LTO NCR at ihanda mo lang ang 3 Xerox copy ng CR, isang copy ng deed of sale, at isang copy ng ID mo at sa dating owner. At pagkatapos ay bibigyan ka na nila ulit ng schedule kung kailan mo makuha ang certified true copy. So ang schedule na binigay sa akin ay June 9. Na tayo. Babalik tayo itong mga book ng June 9 para sa releasing ng certified true copy. Sa mga katsoko, June 9 ngayon. So ito yung araw na pinapabalik tayo sa LTO NCR para kunin na natin yung certificate ng ORCR natin para makapunta na tayo sa HPG. Alright, so tara, samahan niyo ulit. Let's go! So andito na naman tayo sa LTO NCR para kunin na natin ang certified true copy. At i-prepare na natin ulit ang Xerox ng ORCR, deed of sale, at ID. Kung gaya ko na encumbered ay isama mo lang ang Xerox na pinagbayaran mo sa Register of Deeds. At pipila ulit tayo at hintayin na tawagin ang ating pangalan. Ito na. Sa wakas, nakuha na natin ang certified true copy kaya punta na tayo sa step 3.
ang pagkuha ng HPG clearance. Hey guys, good morning ulit. Today is June 10. So kahapon, andun tayo sa LTO NCR. Kinuha natin yung ating certified true copy. Requirements yun bago tayo pumunta ng HPG. So today ay pupunta na tayo ng HPG para sa third step ng ating process sa ating transfer of ownership ng ating Kawasaki Ninja 1000. So tara, dito na tayo sa mga Eastern Police District, dito yung HPG ng Pasig. Ang kailangang requirements sa HPG ay yung certified true copy ng CR, Xerox ng copy ng ORCR, deed of sale at ID. At pagkatapos ay magbabayad na tayo sa land bank. At tama-tama kasi nasa harapan lang naman yung land bank kaya hindi na ako napalayo. At ito yung binayaran natin sa HPG clearance, 650 pesos. Okay, so tapos na tayo sa step 3 kung saan nagpasa ng requirements sa HPG. Ay pupunta na tayo sa stencil. Dito lang din sa kabilang parte. So ang binayaran natin sa land bank ay 650. Tumaas kasi dati 500 lang eh. Habang naghihintay akong tawagin para sa stencil ay kumuha na rin ako ng insurance since meron din naman sila dito para sabay-sabay na, para din ako lalayo pa. Medyo napamahal lang ako kasi 890 pesos ang binayaran ko. Maya-maya binigyan na sa akin ang papel ko, kailangan ko raw pa-xerox ng isang kopya kaya pina-xerox ko na rin at binalik ko ulit sa officer. Hintay na lang ulit tayo na tatawagin para sa stencil. Di naman nagtagal eh, nilapitan na ako ng mag-stencil. Mahirap dukutin. Kaya nga, dito pa ako natapas. Inabot pa nga ng malakas na ulan, kaya mas lalo pang tumagal. Pero ganun talaga, kailangan mo magtiis. Pagtila ng ulan, ay sakto namang binigay sa akin papers ko at bumalik na agad ako ulit sa office ng HPG para ipasa at makuha ng schedule kung kailan makukuha. At ang binigay sa atin ng schedule ay June 13. Tamang-tama din yung binigay sa akin ng schedule kasi ito yung schedule kung saan makuha natin yung Register of Deeds. So yun, sa wakas natapos na rin yung HPG clearance natin. Pero para makuha natin yung clearance after 3 days pa. Kaya talaga maglalaan ka ng araw para ma-transfer, para matapos mo yung pag-transfer ng ownership ng yung motor. Good morning. So today is June 13. So ito yung schedule natin na kunin yung ating yung cancellation of chattel mortgage, yung pagtanggal ng encumbered. Kukunin natin yung dokumento dun sa Makati. At the next step, pupunta tayo sa HPG kasi June 13 din yung kukuhanin natin yung certificate ng HPG. And after that, diretso na tayo ng LTO. So sana matapos na natin ngayong araw. Grabe, haba ng panahon na inisikaso natin. Kaya kung napanood mo yung video na to, alam mo na mangyayari. Bigyan mo ng oras talaga at panahon kung magpapatransfer ka ng pangalan ng yung motor or yung sasakyan. So tara, sana matapos natin today. Let's go. Nandito ulit tayo sa City Hall ng Makati para kunin ang dokumento natin sa Register of Deeds. At ito na nga yung papeles natin na may tatak na. Meaning, okay na to para makapunta na tayo sa LTO for final process. Pero bago yon ay kukunin muna natin yung HPG clearance. And so dito na tayo sa HPG. Ito sa may Southern Police Station Pasig mga kaso. Kunin na natin yung ating certificate of PNP clearance. Tapos diretso na tayo sa LTO pagkatapos yung kumuha dito. Sa wakas, ito na yung HPG clearance after 3 days. Alright, sa wakas nakuha na rin natin yung ating Highway Patrol Group clearance sa HPG mga kachoko. So this time pupunta na tayo ng LTO for the final process. Bago tayo dumiretso ng LTO ay kailangan mo natin magpa-smoke emission test. Ay grabe, puno yung emission dito sa Pateros mga kachoko. Ang dami nagpaparehistro ngayon. At binayaran natin dito ay 700 pesos. After makuha ang resulta, punta na tayo sa LTO dahil kompleto na tayo sa requirements. Right, dito na tayo sa LTO Pateros para simulan na ang pag-process natin dito for the last steps ng ating pag-transfer sa ownership. Let's go. Kompleto tayo sa papers. Stencil na lang yung motor natin. So ito na, pagkatapos natin maipasa ang requirements, ay binigyan na tayo ng bagong certificate of registration na nakapangalan na sa akin. At binayaran natin dito ay 479 pesos. At dito, natapos ang buong pag-process ng pag-transfer of ownership. Simulan tayo noong May 29 at natapos ngayong
June 13. At ito na ang total na ginastos ko sa buong process. Notaryo ng chattel mortgage, 500 pesos. Notaryo ng deed of sale, 1,000 pesos. Depende sa amount ng pagbili mo. Register of deeds, 834. So, depende na sa amount ng mortgage. Certified true copy, wala pong bayad. HPG clearance, 650. Insurance, 190. Emission, 700. LTO, new certificate of registration, ay 479 pesos. At ang total na binayaran natin ay 5,053 pesos na. Alright, sa wakas natapos na rin natin ang pag-process ng ating transfer of ownership dito sa ating motor. Sana nakatulong sa inyo ang video na to, and di na rin kayo mahirapan na magpa-transfer ng yung motor. Dahil sa NCAP, kailangan i-transfer nyo na yan para hindi kayo mamumulta, hindi kayo gagastos sa huli, di ba? So yun lang mga kachoko, and hopefully sana kung nagustuhan mo yung video na to, please like and share para sa ating mga kapwa riders. Hanggang sa muli, peace.